Hindi nagtagal, dumating sina Xiao Honglian, Shinchan, at Chen Jingguan sa kanlungan ni Jiang Yi. Unang pagkakataon nilang makita ang tirahan ni Jiang Yi at ng kanyang grupo. Habang papasok, hindi nila mapigilang mainggit sa maluwag at komportableng paligid. Malayo ito sa kinagisnan nila. Napatingin sila sa paligid, namamangha sa kung gaano kaganda ang kanlungan. Malugod silang tinanggap ni Jiang Yi sa sala, inalok ng maupuan kasabay ng isang mainit na ngiti. Nagdala naman si Zokir ng tubig para sa lahat, na nagbigay ng kalmadong atmosfera. Si Xiao Honglian, laging diretsyo sa punto, agad nagtanong, Jiang Yi, may balita na ba tayo tungkol sa mga mutant na puwersa sa Daze City? Pagkasabi pa lang nito, agad na ibinaba ni Chen Jingguan at Shinchan ang kanilang hawak na isang basong tubig. Ang kanilang mga mukha ay naging seryoso, handa sa anumang balita. Tinitigan muna ni Jiang Yi ang grupo bago sumagot. Tama ang hula mo, tungkol ito sa kanila. Ipinaliwanag niya ang mga bagong nalaman mula sa 3 malalakas na puwersa sa Daze City. Ito ang pinakabagong balita. Halos mabagsakan ng langit ang grupo. Kitang-kita sa mga mukha nila ang gulat at galit. Maliwanag, sa ngayon, wala silang lakas para lumaban sa mga makapangyarihang puwersa mula sa Daze City. Napalunok si Chen Jingguan at tumingin kay Jiang Yi. Boss, hindi mo naman siguro kami iiwan sa ere, di ba? Sumingit si Xiao Honglian, medyo umobo habang nagsalita. Jiang Yi, sige na, bigyan mo naman kami ng payo kung ano ang dapat naming gawin. Tiningnan lang sila ni Jiang Yi, bahagyang natatawa. Alam niyang prangka si Xiao Honglian, pero sa kabilang banda, mabilis itong humingi ng tulong kapag kinakailangan. Kumuha siya ng isang lagok ng tubig bago nagsalita, malamig ngunit seryoso ang boses. Napag-isipan ko na to, wala kayong masyadong gagawin. Sumunod lang kayo sa akin. Sa lakas ng 3 malalaking puwersa, hindi sila ang magiging pangunahing manlalaro. Ang totoong laban ay nasa mga plano ni Jiang Yi. Ang unang hakbang ay lituhin sila, kailangan nilang isipin na hindi tayo banta. Huminto siya sandali, tinitiyak na nakikinig ang lahat. Magpapanggap tayong pumapayag sa mga hinihingi nila at aakitin natin sila papunta sa Tianhai City. Pagkatapos noon, sasabihin ko sa inyo ang susunod. Pero sa ngayon, maghanda muna kayo at makipagtulungan. Hindi na siya nagbigay pa ng karagdagang detalye tungkol sa plano. Hindi pa siya sigurado sa katapatan ng 3 puwersa na bago pa lang niyang nakuha. Bagong sali lang ang mga ito, kaya hindi pa lubos ang tiwala niya. Ang 3, bagamat hindi na mga leader, ngunit may hawak pa ring mahahalagang posisyon, ay tahimik na nakinig. Tumango sila, nagsasabing susunod sila sa mga utos ni Jiang Yi nang walang tanong. Pero hindi nila maitago ang pag-aalala. Panay ang tingin nila kay Jiang Yi, parang nagtatanong, paano kung magkamali ang plano? Kailangan nila ng kasiguruhan. Alam ni Jiang Yi ang mga iniisip nila. Nauunawaan niya ang takot nila, kaya nagbigay siya ng maraming pangako. Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo. Noong dati, tinatawanan lang ni Jiang Yi ang sino mang humihingi ng ganyang mga pangako. Pero nagbago na ang mga bagay-bagay. Sa ganitong kalagayan, alam niya kung gaano kahalaga para sa kanila ang makaramdam ng seguridad. Kahit salita lang ang mga pangakong iyon, sa sitwasyong ito, malaking bagay na iyon. Nauunawaan niya ang takot nila. Magkakasama silang lahat dito, at sa mga ganitong panahon, mahalaga ang kaunting kasiguraduhan. Samantala, naghihintay naman ang 3 puwersa sa Ozawa City. Nagpadala sila ng liham kay Jiang Yi at naghihintay ng kanyang sagot. Kahit hindi mag-reply si Jiang Yi, wala itong masyadong epekto. Handa na ang mga tauhan nila, at anumang oras ay pwede silang lumarga para sakupin ang mga mahahalagang yaman ng Tianhai City. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap sila ng sagot mula kay Jiang Yi. Dahil shared ang email address ng 3 pamilya, kitang-kita ng lahat ang tugon ni Jiang Yi. Ang nilalaman ng mensahe ni Jiang Yi. Ang 3 pangunahing puwersa ng Ozawa City ay malugod na tinatanggap. Nabasa ko ang inyong liham ngayong araw. Tungkol sa inyong plano na sakupin ang mga yaman ng Tianhai City, ito ay mariing tinututulan ng mga puwersa dito. May kakayahan kaming protektahan ang aming lugar, at hindi namin kailangan ng tulong mula sa labas. Umaasa akong pipigilan nyo ang paggamit ng dahas. Kung hindi, ire-report namin ito sa headquarters sa Jiangnan para sila ang humawak nito. Gayunpaman, kung kaya nating mamuhay bilang mabubuting magkapitbahay, handa kaming magbahagi ng ilan sa aming mga yaman bilang tanda ng pagkakaibigan. Lubos na gumagalang Jiang Yi.
Pagkatapos basahin ang email, hindi mapigilan ni Son Jianming at ng iba pa ang matawa. Hahaha! Talaga bang mensahe ito ni Jiang Yi? Nakakatawa, sabi ni Son Jianming habang humahalakhak. Halatang takot na takot, pero pilit niyang pinapakita na matapang siya. Akala ba niya matatakot tayo sa pagbanggit ng Jiangnan? Ang tono ng mensahe ay nagmumukhang matapang pero halatang natatakot at sobrang nakakatawa talaga sila. Lalong naging nanliit ang tingin ni Son Jianming kay Jiang Yi. Ang taong to, konting panakot pa, bibigay na yan, ramdam ko. Parehong reaksyon naman ang mga kasama niyang sina Chen Liangyu at Gu Hongdi. Tumatawa si Gu Hongdi ng napakalakas, napahawak pa sa tiyan dahil hindi mapigilan. Ang cute ng taong to. Pag nakuha na natin ang Tianhai City, gagawin ko siyang alipin ko. Nakakaaliw talaga. Nakangiti si Gu Hongdi, ngunit may bahid ng talas ang kanyang mga mata. Pero sana huwag siyang magkakamaling umeksena, dagdag niya na may halong babala. Matapos basahin ang email, nag-usap-usap ang tatlo sa kanilang grupo. Son Jianming, ano ba ang sa tingin mo ang reply ni Jiang Yi? Gu Hongdi, tawang-tawa ako. Nakakaaliw ang taong to. Paborito ko na siya ngayon. Son Jianming, tama na ang pagiging malambot. Kung hindi siya magpakita ng respeto, kailangan nating turuan siya ng leksyon. Gu Hongdi, hindi naman siguro natin kailangang masyadong puwersahin. Kita naman sa sagot niya na natatakot na siya. Takutin lang natin ng kaunti. Sa panahon ngayon, lahat ng nabubuhay pa ayaw ng mamatay. Laging maingat, nagsalita si Chen Liangyu, sa tingin ko, mas mabuti pa ring makipag-usap ulit sa kanya. Paano kung nagpapanggap lang siya? Ayaw ni Chen Liangyu na basta magbigay ng hatol tungkol sa lakas ni Jiang Yi base lang sa isang email. Alam niyang ang taong nagpapakita ng takot, hindi laging mahina. Pero dahil kulang ang impormasyon nila tungkol sa Tianhai City, hindi pa rin sila sigurado. Sumimangot si Son Jianming at napangiti. Chen Liangyu, masyado kang maingat. Kahit anong gawin niya, alam naman ng lahat na mahina ang Tianhai City. Durugin natin sila. Walang makakaharang sa hukbo natin. Kalma lang na sumagot si Chen Liangyu, hindi ganoon kasimple. Subukan pa rin nating makipag-usap kay Jiang Yi. Walang may gusto ng laban kung may maayos na paraan para ayusin ito. Tahimik na pinapanood ni Gu Hongdi ang pag-uusap habang ang mga daliri niya ay mabilis na nagtatype, iniisip ang susunod na hakbang. Kung ganoon, kausapin natin ulit siya. Sabihin sa kanya na kung susuko siya at ibibigay ang teritoryo at mga yaman niya, palalampasin natin siya. Chen Liangyu, tama, hanggat may pagkakataong mabuhay, walang pipili ng kamatayan. Pero huwag nating puwersahin ng sobra. Tumango si Gu Hongdi sa pagsang-ayon. Huwag natin siyang itulak sa sitwasyon na wala siyang mapagpipilian. Napabuntong hininga si Son Jianming habang nakikinig sa kanila. Alam niyang tama ang sinasabi nila pero hindi pa rin siya masaya sa sitwasyon. Fine, kakausapin natin siya ulit. Pero siguraduhin nating ipakita sa kanya na nauubos na ang pasensya natin. Wala tayong oras para sa walang katapusang diskusyon. Nagkasundo ang tatlo at nagpasya silang makipag-ugnayan muli kay Jiang Yi. Pero habang pinaplano nila ang kanilang susunod na hakbang, may hindi inaasahang nangyayari sa panig ni Jiang Yi. Ang top hacker ng Tianhai City, si Yang Xinxin, ay matagumpay na nakapasok sa network firewall ng kanilang organisasyon at nakuha ang lahat ng impormasyon. Hindi lahat ng grupo ay may malakas na depensa pagdating sa cybersecurity. Pero ang Tianhai City, na isa sa mga pinaka-develop na lungsod sa China pagdating sa teknolohiya, ay may ilan sa pinakamagagaling na programmer. Samantalang sa Daozawa City, nakalapit na lugar, kulang sila ng mga ganitong talento dahil madalas silang maagawan ng Tianhai City. Ang pagbiyak sa firewall nila ay parang pagdaan lang sa manipis na sapot ng gagamba para kay Yang Xinxin. Sa unang pagkakataon, dinala niya ang intel tungkol sa tatlong pangunahing puwersa sa Daozawa City kay Jiang Yi. Nakaupo si Jiang Yi sa sala, nakapaa at nakalukot sa sofa, suot ang paboritong pajama. May laptop sa kanyang kandungan habang nakikinig kay Yang Xinxin na nagpapaliwanag ng mga nakuhang impormasyon. Base sa mga nakalap na intel, medyo malakas ang tatlong puwersang ito. Hindi man sila kasimbigat ng 5 pangunahing puwersa sa rurok ng Tianhai City, pero hindi naman ganoon kalayo ang agwat, paliwanag niya. Sa huli, ang Ozawa City ay may higit sa 8 milyong permanenteng residente, at sapat na ang kanilang yaman para maging mas malakas pa. Tumango si Jiang Yi habang binabasa ang mga impormasyon sa kanyang laptop, mabilis na nagbabasa gamit ang trackpad.
Sinusuri niya ang detalyadong intel tungkol sa tatlong puwersa. Ang pinaka-interesante ay hindi lang ang sariling intel ng bawat puwersa, kundi pati na rin ang impormasyon nila tungkol sa dalawa pang grupo. Ito ang nagbigay ng malaking kalamangan kay Jiang Yi. Natuklasan niya ang mga bagay na hindi isinulat ng kahit sino, tulad ng mga lakas at kahinaan ng kanilang mga leader. Si Sun Jianming ay may kakaibang kakayahan na tinatawag na Dark Strength, bulong ni Jiang Yi. Kaya nitong baliin ang kahit anong armor at saktan ang katawan sa ilalim nito. Kahit ang mabigat na armor ay walang proteksyon laban sa kanya sa malapitan. Kaya pala natalo si Chen Jingguan sa kanya, sabi ni Jiang Yi. Direkta niyang inatake ang mahihinang parte niya, iniiwasan ang panlabas na depensa. Lagi kong inakala na hindi mahina si Chen Jingguan, pero kung alam mo kung paano tamaan ang kahinaan niya, wala talaga siyang laban. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.